Masayahin at mabait si Aisha Suarez. Maganda at matalino din ito na hinahangaan ng mga kabinataan sa probinsyang kinabibilangan nito. Graduating na noon si Aisha sa high school nang biglang magbago ang lahat. May ipinatatayong malaking building sa lugar kung saan ito dumadaan araw-araw. Dahil hindi naman mayaman ang pamilya ng dalaga, kaya natuto itong magsariling sikap. Naglalakad habang nagbebenta ng mga ginawang pastillas ang dalaga. Pandagdag baon sa araw-araw. Agaw atensyon ang ganda ni Aisha sa mga construction worker na nagtatrabaho doon. Sinawalang bahala iyon ni Aisha dahil sanay naman ng dalaga na purihin o kung minsan kausapin ng kung sino. Ngunit isang hapon noon, biglang nabago ang kasiyahan ng puso niya nang may isang lalaking bigla na lang dumukot sa kanya at dinala siya sa hindi pamilyar na lugar. Hindi niya kilala ang lalaki dahil nakamask ito. Ngunit sa tangkad at tindig nito ay hindi ito ordinaryong tao lamang. Nagmamakaawa si Aisha na pakawalan siya. Ngunit kahit maubos man ang tinig at mga luha niya, wala iyong nagawa upang mawala ang pagnanasa ng estranghero. Nang oras na yun, inangkin siya nito. Ilang ulit iyon bago siya tuluyang iniwan sa isang lugar na hindi niya alam kung saan. Simula ng araw na yun, nawala ang saya, sigla at mga pangarap niya. Ang masaklap pa, walang lead ang mga pulis kung sino ang gumawa noon sa kanya. Para makalimot, ipinasundo si Asya sa tita Araya nito upang sa Maynila na magbagong buhay. Pinilit kinalimutan ni Aisha ang lahat. Ngunit dumating ang isang balita. Nagsusuka at naglilihi siya. Buntis siya at ang lalaking nang angkin sa kanya ang ama ng kanyang anak. Paano tatanggapin ng dalaga ang katotohanang bunga ng kasalanan ng batang iyon? Paano niya mamahalin ang bata kung una pa lang isinusumpa niya na ang ama ng sanggol na daladala niya sa kanyang sinapupunan? Happy birthday, Jetro! Blow your candle, sweetie! Yehey! Happy birthday, baby! Isang masayang hapon, puno ng tawanan ng buong compound ng Suarez Residence. Maraming bisita at karamihan ay mga bata sapagkat batang lalaki ang may kaarawan. Ikalawang kaarawan ito ng kauna-unahang apo ng mga Suarez. Kaya halos lahat ng dumalo, kilala at kamag-anak. May lechon pa na sinisimulan ng tadtarin ng lolo ng bata. May malaking cake na Paw Patrol ang team. Kulay asul ang paligid dahil kalimitan sa batang lalaki, asul ang kulay. May mga upuan at mesang nakahilera. May clown pa na lola mami ng bata ang nag-imbita. Halos ang handa ay ang lola mami nito ang gumastos. Maging sa binyag at mga gamit ng bata noon, ito ang bumibili. Aisha anak, nandyan ka ba? Lumabas ka na't hinahanap ka ng mga pinsan mo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga. Isinara nito ang kulay abong floor to ceiling curtain. Mababakas sa mga mata ng dalaga ang sobrang kalungkutan. Aisha, papasok ako ha. Naupo siya sa kama. Hinintay ang pagbungad ng kanyang ina. Aisha, tara na sa labas. Nagkakasiyahan na doon. Anak mo ang may kaarawan, kaya halika na. Ayoko na eh. Bumitaw sa pagkakahawak sa braso niya ang ina. Ang ngiti ay napawi at mahabang buntong hiningang nagawa nito. Walang kasalanan si Jetro, Aisha. Walang kasalanan ng anak mo sa nangyari. Inosente siya, anak. 2 taon at ilang buwan na ang lumipas. Kalimutan mo na ang nangyari, anak. Biglang sumilay ang galit sa mukha niya. Tumayo siya na ikinagulat ng kanyang ina. Kahit pa maging habang buhay, Nay, hindi ko makakalimutan ang nangyaring iyon sa akin. Kahit pa mamatay na ako, Nay. Hindi mawawala sa puso at isip kong nangyari sa akin. Takot na takot ako, Nay. Pero kayo parang baliwala lang ang lahat ng daing ko. Parang hindi niyo pinahahalagahan ng anak ninyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga pulis kung sino ang may gawa nun sa akin. Isang bangungot na habang buhay kong dadalhin. Pumatak ang mga luha niya. Kaya kung gusto niyo sa inyo na ang batang yan, hindi ko siya kailangan, Nay. Bunga ng ginawa sa akin ng batang yan. Isang malakas na sampalang tugon ng kanyang ina. Tila umalog ang utak niya sa lakas ng pagkakalapat ng palad nito sa kaliwang pisngi niya. Nadagdagan ng mga luhang kumawala sa kanyang mga mata. Bata lang si Jetro.
walang alam sa mga nangyayari. At nakikita mo ba ang mukha niya? Napakagwapong bata ng anak mo, Aisha. Kung sino man ang may gawa sa nun, magbabayad siya kung hindi sa batas. May Diyos na nagpaparusa. Walang Diyos, Nay. Wala hong Diyos. Peki ang Diyos. Wala nun. Ngunit muling rumagasa ang palad nito sa ikalawang pagkakataon. Sa kanan naman iyon tumama. Nasapo niya ang magkabilang pisngi at napaupo sa kama. Hagulgol ang tanging nagawa dahil oras na sumagot muli siya, baka sampal na naman ang kanyang abutin. Lahat ng nangyari sa iyo, Aisha, ay tinadhana. Oo, kahit kami ng tatay mo'y galit na galit din. Pero sa huli, natuto kaming tumanggap ng lahat. Kayo yun, dahil hindi naman kayo ang binaboy at winasak. Ako, Nay. Ako ho yung winalangyari ito. Bakit ba hindi niyo maintindihan ang nararamdaman ko bilang babae? Babae ka rin, Nay. Babae si Tita Araya, pero bakit mas pinipili ninyong patawarin ng taong nagkasala? Dahil iyon ang nararapat. Hanggang kailan ka magagalit? Kasusuklaman ng mundo, pati ang sariling anak mo. Subukan mo, Aisha. Subukan mo mahalin ang anak mo. Maawa ka kay Jethro. Kailangan ka niya. Kailangan ka ng anak mo. Walang sagot mula sa kanya dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot, kung ano ang tamang kasagutan dahil ayaw niyang magsinungaling sa kanyang sarili. Ayaw niyang magkunwaring masaya at kalimutan ang lahat. Paglabas ng kanyang ina, umaagos na naman ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Aisha! Aisha! Pero nang marinig ang boses ng nanay niyang sumisigaw, tumayo siya at tinungo agad ang nakaawang na pintuan ng kanyang silid. Bakit, Nay? Si Jethro, nawala ng mali ang anak mo, Aisha. Nang marinig iyon, biglang kumabog ang kanyang puso. Nasaan ang anak ko? Nasa baba. Isusugod namin siya sa hospital. Sasama ko, Nay. Sa takot at kabang namamayani sa kanya, biglang napawi ang pagkamuhi sa puso ng dalaga. Habang palabas, nakikita niyang nagkakagulo ang lahat ng naroon. Si Jethro ay buhat-buhat ng kanyang tatay. Lupaypay ito habang nakasubsob sa balikat ng kanyang tatay. Ako na, Tay. Ako ang magdadala sa anak ko sa hospital. Nang kunin niya ang bata, nagkatinginan ng sandali ang mga naroon. Ano pang hinihintay ninyo? Paandarin niyo na ang sasakyan ni Tita Araya. Buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Bilisan niyo, Tay. Oo, anak. Aligagang ani ng ama niya. Sasama ko, Aisha. Ani Tita Araya. Hindi alam ni Aisha kung sino pa ang mga sumama. Dahil ang atensyon lang niya ng mga oras na yon ay nasa anak na wala ng malay. Sorry. I'm sorry, anak. Gumising ka. Gumising ka na. Nandito na si Mommy. Maawa ka sa akin, Jethro. Bulahaw niya habang palabas sila ng gate. Tulong, doktor! Tulungan niyo kami! Sa lakas ng sigaw ni Asha ay nasa entrada pa lang ng public hospital. Ilang nurse ang agad na dumulong, may dalang stretcher. Anong nangyari? Nawala ng malay, Doc. Sige na, idiretso niyo na sa emergency. Habang itinutulak ang pinaghihigaan ng kanyang anak, nakasunod siya hawak ang maliit na kamay ng anak niya. Nasa likuran ang tatay niya at ang kanyang tita. Patuloy na umiiyak na sinusunod naman ang punas gamit ang panyo. Dok, anong nangyari sa anak ko? Bakit ho siya nahimatay? Bago pa man nasagot ang tanong, nakarating na sila sa ER. Papasok na ang stretcher ng kanyang pigilan. Sasama ho ako. Mami, hindi kayo pwedeng sumama sa loob. Pero nurse, bata lang ang anak ko, kailangan ako ng anak ko. Pasensya na, ma'am. Bitiwan niyo na ho ako dahil kung ganyan ho kayo mas matatagalan pa kapag pilit kayong nakiusap. Sige na ho. Asya, tama na, iha. Bitiwan mo na ang damit niya. Magiging maayos si Jethro. Magiging maayos ang anak mo. Lupaypay na ibinaba niya ang magkabilang braso. Nang makabitaw ay tsaka ring sumara ang pintuan ng ER. Hagulugol ang tanging kasunod nun. Hindi niya alam kung bakit umabot siya sa ganitong punto. Kung hindi pa mahohospital ang bata, hindi pa siya mag-aalala. Simula nang isilang niya si Jethro, ang Tita Araya lamang niya ang nag-aalaga rito. Maging ang pangalan ng bata, ito rin ang nagbigay. Habang siya, inabala ang sarili sa pagtatrabaho. Mag-aaral sana ulit siya dahil graduate na siya ng senior high. Pero hindi na siya nag-aral dahil sa nangyari sa kanya. Mabuti na lang at may tita siya na nagbigay ng maliit na negosyo sa kanya.
Ang coffee ko na ngayon, unti-unti nang lumalago. Siguro hindi talaga siya para sa pag-aaral, kundi sa pagnenegosyo. Maupo ka muna dito, Asha. Magiging maayos din ang anak mo. Magdasal na lang tayo. Hindi siya umimik dahil simula nang mapagsamantalahan siya, ni minsan hindi na siya nagdasal dahil hindi naman siya tinulungan ng Diyos noong mga panahong kailangan na kailangan niya ng tulong. Kaya nga pati Diyos, dinamay na rin niya sa galit sa mundo. Alam kong galit ka, pero bakit hindi mo subukang magpatawad, Aisha? Pumunta ka sa chapel, magdasal ka at humingi ng tawad sa Diyos. Baka sa paraang yun, maging maayos ang anak mo. Wika ng kanyang tita, nakikinig lang siya at wala siyang sagot ni isa. Noong nakaraan umiiyak si Jethro. 1 week bago ang birthday niya. Masakit daw ang heart niya, pero nang hilot-hilutin ko'y nawala naman daw. Kadalasan hinihika siya at nahihirapan ding huminga. Kaya nga may nebulizer sa bahay dahil sa sakit niya. Lalo na kapag inuubot sinisipon, kasunod nun ay hika. Natigilan siya. Hindi niya yun alam. Parang gusto niyang sumbatan ng sarili. Gusto niyang bulyawan ng sarili. Siya ang ina pero siya pa itong walang alam sa bata. Nasaan ba siya habang hinihika si Jethro? Kasalanan ko tong lahat, tita. Wala talaga akong kwentang ina. Agad siyang kinabig ng babae at mahigpit na niyakap. Shh! Wala kang kasalanan. Wala kang ginawang mali. Siguro nakalimutan mo lang na may anak ka na kailangan din ng kalinga mo. Hindi kita sinisisi, Aisha. Dahil sa nangyayari kaya ka nagkakaganyan. Mabigat at nasasaktan ka dahil sa dalang sakit sa puso mo. Hawiin mo ang galit sa puso mo at bigyang puwang ang pagpapatawad. Baka sa paraang yun makaramdam ka ng kapayapaan, iha. Umiiyak pa rin siya habang patayo. Ito na ba ang oras para magpatawad? Sige na, magdasal ka sa chapel. Tinitigan niya lang ang tiya niya at ang kanyang ama. Ngumiti ng pilit bago tumalikod. Habang patungo sa information desk para magtanong kung saan ang chapel ng hospital, kulang na lang ay ilipad si Aisha ng may makabanggang malaking tao. Oh, I'm sorry. Kung hindi siya nito maagap na nahawakan sa braso, baka tumilapon na siya. Natutulalang napaayos ng tayo ang dalaga. Ang tangkad nito, hanggang balikat lang siya, kahit 6'2" na ang height niya. Ang gwapo kahit hindi nakapag-ahit ng bigote. Ang mahabang buhok na pakurba na kulay light brown. Ang morenong kutis at maabong mga mata. Biglang sumikdo ang puso niya. Naalala niya si Jethro. Are you okay, miss? Bigla niyang iniling-iling ang ulo. Oo, ayos lang ako. Tatalikod na sana siya. Doc Ross, kailangan po kayo sa ER. Saglit na nagtama ang mga mata nila ng lalaki. Doktor pala ito. Ang lakas ng atraksyon nito. Siya ang unang nagbawi ng tingin. Para kasing nakakatunaw ang mga titig nito. Mahina ang daluyan ng dugo ng anak mo na papunta sa puso. Kaya siya nakakaranas ng paninikip ng dibdib. Mahirap na paghinga at pagkahimatay. Nangihinang napahawak si Aisha sa pader sa kanyang tabi. Baka kasi hindi niya kayanin at matumba na lamang. Ano pong kailangan kong gawin, Dok? Mahaba-habang gamutan ang kailangan ng bata. Sinabi mo, ma'am, na malimit siyang lagnatin at hikain. Mga sintomas na iyon na mahina ang puso ng bata. Hindi siya pwedeng mapagod. Bawal ang processed foods at mga junk foods, soft drinks at iba pang unhealthy foods. Baby pa po siya, Dok. Oo, kaya sinasabi ko na ito agad sa inyo para alam ninyo kapag nagkaisip na ang bata. Paano po gagaling ang anak ko? Sa ngayon under observation pa po ang anak ninyo, Mami. Nagkalagnat din kasi siya. Malalaman natin ang ibang detalye sa heart doctor mismo. Nai-refer na po namin kayo, hintayin nyo na lang siya. Paglabas ng doktor, diretso na siya sa kama ni Jethro. Tulog na ito at nakadextrose. 2 taon lang si Jethro. Pero nararanasan niya ang ganitong bagay. Naawa siya, awang-awa sa anak niya. Ngayon lang niya nalaman na hindi niya alam na may sakit pala ang bata. Napakawala talaga niyang kwenta. Sorry, anak. Sorry, Jethro. Muli na namang kumawala ang mga luha sa kanyang mga mata. Aisha, sasabay ako kay kuya pa uwi. Kakamustahin ko lang sila sa bahay. Kaya mo bang magbantay dito ng mag-isa? Nilingon niya ito na may nanlalabong mga mata. Kaya ko, tita, salamat. Kukuha lang din ako ng mga gamit ni Jethro. Wala tayong nadala ni isa.
at siguradong pagising niyan hihingi yan ng gatas. May gusto ka bang ipadala? Wala tita. O sige na, aalis muna kami ng tatay mo. Hindi niya na ito muling binalingan. Natuon ang atensyon niya kay Jethro na natutulog. Maya't maya, binabaliktad niya ang bimpo, tsaka ayun ibabalik sa noon nito. Mataas ang lagnat ng bata. Yun din kasi ang bili ng doktor na nakausap nila kanina. Medyo gumaan na rin ang kanyang pakiramdam, lalo na nang magdasal siya sa chapel kanina habang nasa ER si Jethro. Ganito pala ang pakiramdam na walang mabigat na iniisip. Tama nga siguro ang tita Araya niya. Hawiin ang lahat ng galit at matutong magpatawad. Dahil sa pagod ay nakatulog na lang habang nakasandal sa kama ang kanyang ulo. Hindi na rin namalaya ng dalaga na habang tulog silang mag-ina ay may taong nakatitig sa kanila mula sa tabi ng kama. Ilang minuto rin itong naroon at hindi na imik. Hinawi ang buhok ni Aisha na humiwalay sa pagkakatali. Hinipo rin ito ang noo ng batang lalaki sa kama. Nakangiting pinagmamasdan ng tahimik ang mag-ina. Maya-maya, gumalaw si Aisha. Umatras ito upang bahagyang lumayo. Good evening, Miss Juarez. Napaayos ng upo ang dalaga. Sa stall na kinaroroonan, kumunot ang noo niya nang mamukaan ito. Ito yung lalaking nakabangga niya sa hallway kanina. Magandang gabi rin, Doc. Alam niyang doktor dahil narinig niya kanina sa nurse na tinawag nitong Doc ang lalaki. My name is Ross Veckham. Kahit medyo kinakabahan, tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Ngunit bigla ring binawi nang makaramdam ng kung ano. Para iyong kuryenteng biglang dumaloy sa kanyang braso. Kakaiba, hindi niya maintindihan. Nakita niya ang pagtataka sa mukha nito. Ako po si Aisha Juarez. Tumango siya. Paano nito nalaman ang pangalan niya? Baka dahil siya ang ina ni Jethro. 2 taon na ang baby mo. Ngayon mo lang nalamang may heart failure ang bata. Hindi niya alam kung nangiinis ito o nagtatanong. Pero sa tono nito, parang sinisisi siya dahil hindi niya alam na may sakit ang anak niya. Sabihin mo na lang sa akin kung anong sakit ng anak ko. Dahil kung ano man ang personal na buhay ko, labas ka na doon. Kumunot ang noon nito. Hindi ko pinakaialamanan kung anong buhay meron ka, Miss Juarez. Pero bilang ina, ikaw dapat ang unang nakakaalam ng kalagayan ng anak mo. Napatayo siya sa kinauupuan. Gusto niya itong sampalin pero nagtimpi siya. Malalim na pagtitimpi. Ililipat ko ang pasyente ng hospital. Kailangang matutukan ang kalagayan ng bata. Lalo na at baby pa siya. Kung hindi ito maaagapan, mapupunta ito sa operasyon. At iyon ang iniiwasan natin dahil bata pa siya para doon. Baka hindi niya kayanin. Lalo na at maselang parte ang puso. Saan ililipat? Sa St. Luke's Taguig. Tatawagan ko muna si tita. Ikaw ang ina. Bakit kailangan mo pang ikonsulta sa tita mo? Wala ka bang sariling desisyon? Nag-igting ang bagang niya. Ano bang problema mo? Tatawagan ko lang naman si tita. Bukod doon, si tita ang mas nakakaalam. Di ba dapat ikaw ang mas nakakaalam dahil ikaw ang ina? Fine, sige na, ilipat nyo na. Sumunod ka sa akin. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang haklitin nito ang palad niya tsaka binuksan ng pintuan. Saan tayo pupunta? To sign the papers. Pilit niyang binabawi ang kamay pero ang higpit ng pagkakahawak nito parang wala na itong balak na pakawalan siya. Nasa St. Luke's Taguig kami, tita. Bakit nandyan? Lumipat kami kanina pag alis niyo. O sige na, pupunta na ako dyan. Sign here. Napaatras siya, tsaka ibinaba ang cellphone. Bahagya pang nagulat dahil kamuntik pa nitong mahagip ang harap niya. Hindi man lang ito kumatok ng pumasok, basta-basta na lang talaga bubulaga sa harapan niya. Babasahin ko muna. ECG yan, Miss Aisha. Sign it now para ma-process agad namin. Tinignan niya ito bago pinirmahan. May kakaiba talaga sa taong ito. Hindi lang niya malaman kung ano yun. Ang sabi ng doktor, iniiwasan nila na maoperahan si Jethro, kaya kailangang idaan sa kung ano-anong aparatos ang anak niya. Gising na si Jethro kanina, pero mahina pa ito dahil sa lagnat. Hindi na nga niya nahintay ang feeding bottle na dadalhin ng tita niya at bumili na sa labas dahil umiiyak na ito dahil nagugutom. May ilang minuto rin ang itinagal ng bata sa ECG room. Nang makalabas, idiniretso si Jethro sa private room nila. Okay ka lang, anak? Hindi ito sumagot. Hindi niya alam kung kinamumuhian ba siya nito
or hindi siya kinikilalang ina dahil simula noon hindi niya ito pinakikialamanan sa kanyang tita. Minsan lang din niya itong nakalong na parang stranger lang siya na dumadaan sa harap nito. Kasalanan niya ang lahat. Kung ano man ang naiisip ng anak niya, kasalanan niya yun dahil wala siyang kwentang ina. Bumaba na rin ang lagnat ng bata. Hindi gaya kanina na sobrang init. Nagpapasalamat siya dahil doon. Matapos maibalik si Jethro sa silid, hindi na niya ulit nakita ang doktor na si Ross hanggang sa dumating ang kanyang tita Araya. Umuwi ka na muna. Ako na munang magbabantay kay Jethro para naman makapagpahinga ka, Aisha. Marami itong daladala, pati mga gamit ng bata. Nagdala rin ito ng mga mineral water at mga feeding bottle ni Jethro. Nagayos ito ng mga gamit sa side table ng kama ng bata. Tita, mukhang hindi ako kinikilalang mami ni Jethro. Napalingon ito bigla. Anong sinasabi mo? Siyempre, kilala ka niya. Dahil mami ka niya, Aisha. Ano ka ba naman? Kasalanan ko naman kung ganun nga, tita. Wala kasi akong pakialam sa kanya noon. Hayaan mo na. Alam ni Jethro na ikaw ang mami niya. Ikaw lang din ang umiiwas. Oo, tama si Tita Araya. Siya lang ang umiiwas. Sa tuwing lalapit ang bata, magpapabuhat o di kaya'y makikipaglaro, iniiwasan niya ito. Paanong hindi? Kung sa tuwing makikita niya si Jethro, naaalala niya ang nangyari sa kanya. Bigla iyong lalabas sa kanyang imahinasyon. Ang pagpupumiglas, ang sigaw at pagmamakaawa. Maririnig lang niya ng kusa sa isipan niya. Para siyang mababaliw, kaya siya umiiwas para hindi niya na marinig ulit ang mga pagmamakaawa niyang iyon. Sana Aisha, pag naging maayos na ang lahat, mahalin mo na ang anak mo. Huwag mo siyang idadamay. Tama si ate, walang kasalanan si Jethro sa mga nangyari. Sige na, heto na ang susi ng sasakyan. Bumalik ka na lang kapag nakapagpahinga ka na. Kasama ko naman ang nanay mo, nasa labas lang at may binili. Sige po, tita. Bago lumabas, hinalikan muna niya sa noo ang kanyang anak. Babawi siya kapag naging maayos na ang lahat. Bye, Jethro. Magpagaling ka, anak. Kakatalikod lang niya nang marinig ang salitang mami sa bata. Bumalik siya para ito'y yakapin. Napahagulgol sa sobrang pagsisisi at kasiyahan at the same time. Oo, anak. Ako ang mami mo. Naramdaman niya ang palad ng tita niya sa likod niya. Magpagaling ka, anak. Pilit siyang umiti nang kumalas sa pagkakayakap sa bata. Nakatitig lang ito. Nakangiti kahit may sakit. Bye, mami. Babay, anak. Babalik si mami. Ingat ka, Aisha. Salamat, tita. Pagsara ng pinto, pinahid niya ang mga luha. Batid niya na marami siyang kasalanan at aayusin niya iyon. Sisimulan niya sa anak niya. Hindi mo nabubuksan ang coffee ko, Ellen. May emergency pa ako. Tsaka na yan, tatawag ako sa inyo kapag may trabaho na ulit. Sa ngayon, tambay muna kayo dahil mas importante ang anak ko. May anak ka po, ma'am? Bulahon ng kausap niya sa kabilang linya. I mean, kailan pa po? Mahabang istorya, Ellen. Tsaka na tayo mag-usap. Tatawag ako kapag magbubukas na ulit ang kapehan. Pagkababa niya ng phone, sumagi sa mga mata niya ang pamilyar na tindig. Kalalabas lang nung lalaki sa isang silid ng hospital. Wala na itong suot na gown na pang doktor at ang kisig ng tindig nito. Natigilan siya sa paghakbang. Pamilyar ang tindig na yun. Kapag nakatalikod, hindi lang niya malaman kung saan niya iyon nakita. Wag, maawa ka. Maawa ka, wala akong kasalanan. Pakawalan mo ko dito, maawa ka. Mariing napapikit ang dalaga habang tinatakpan ng mga kamay ang magkabilang tenga. Naririnig na naman niya ang mga sigaw at pagmamakaawa niya. Tama na maawa ka. Sa lakas ng sigaw na iyon, nabulabog ang mga iilang palabas at papasok ng hospital. Tumigil lamang ang pagsigaw niya nang may malalaking brasong yumakap sa kanya. Napasubsob ang ulo niya sa dibdib nito habang umiiyak na hindi niya maintindihan. Shh, calm down. It's okay. Ang hinahon ng boses na iyon na tila siya'y hinihili. Ang mga braso nito na animoy handang protektahan siya. Biglang nawala ang mga sigaw sa utak niya at ang takot ay parang pinalis ng ganun kabilis. Nang titigan niya kung sino ang nakayakap sa kanya, ay walang iba kundi si Dr. Ross. Ayos na ako, pasensya na. Kumalas siya sa pagkakayakap ni Ross. Sa hiya
ay halos takbuhin niya ang entrada, makalabas lamang ng hospital at makalayo sa lalaki. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Ang ganda naman niyang baliw. Tanga, baka hindi baliw, may problema lang. Bakit sumigaw? Ayos ka lang ba, miss? May ilang mga taong nag-uusap. Naririnig niya yon pero hindi niya pinansin. May guard na nagtanong kung kamusta siya pero hindi rin siya sumagot. Aisha, wait. Pero kahit nakasunod si Ross, hindi siya tumigil sa paghakbang. Ang katawan, ang amoy nito, ang tindig nito kung nakatalikod, may naaalala siya. Hindi malinaw. Pero posible ba na ang iniisip niya ay si Ross? Pero napakalayo ng probinsya niya para makarating doon si Ross. Isa pa, napakaraming lalaki sa mundo. Napapraning na yata siya. Baka tama rin ang sinabi ng nakasalubong niya ngayon lang na baliw nga siya. Hindi tama na pag-isipan ng mga taong walang alam. Doktor din ito at ang hinala ng mga pulis, construction worker na nagtatrabaho sa site na yun ang may gawa sa kanya. Pero nang makita niya lahat, walang nagtugma ni isa. O sadyang nasa hindi lang siya makapag-isip ng mga oras na yun dahil sa nangyari sa kanya. Tama na, Diyos ko. Ayoko nang isipin ang nakaraan. Tama na. Pagpasok niya ng sasakyan, napaiyak na naman siya. Hindi niya alam kung kakayanin niya pa ang lahat ng ito. Nakita ni Ross ang pag-alis ng isang Toyota Innova sa parking ng hospital. Napasa po ito sa buhok na may kahabaan. Sakto lang din na tumunog ang cellphone nito. Nakatitig pa rin ito sa kakalayong sasakyan habang hinuhugot mula sa bulsa ang cellphone. Yes, seryosong anito. Nakita mo siya? Nakita ko na. Kaya pwede ka nang mamatay, Roy. Isang mabigat na salita bago nito in-off ang cellphone. Namumuo na naman ang galit sa mukha nito. Gaya noon, para pawiin ang galit, sunod-sunod itong nag-inhale-exhale dahil kung paiiralin nito ang galit, baka turukan na lang din niya ng gamot ang taong yun para mamatay na. Kailangang malaman nito kung nasaan nakatira si Aisha. Sa mahabang panahon, dito lang din pala nito matatagpuan ng babaeng matagal na nitong hinahanap. Nang makita nito ang takot sa mukha ng dalaga, gusto niyang ikulong na lang ito sa kanyang mga bisig hanggang maging okay ang lahat. Pero ayaw din niyang takutin si Aisha. Wala siyang magawa para pawiin ang takot sa puso nito. Wala siyang magawa kundi ang pagmasdan ito ng palihim. Nais niyang sabihin ang lahat pero hindi rin naman magtatagal at mawawala na rin ang tinik sa kanyang lalamunan. Samantala, habang nakasunod si Ross sa likuran ng minamanehong sasakyan ng dalaga, hindi nito maiwasang humanga. Matapang na desisyon ang ginawa nitong buhayin si Jethro. Gagawin niya ang lahat para matulungan ang bata. Kaya nga nang malaman niyang isinugod sa hospital ang anak ni Aisha, siya ang nagpresintang maging doktor nito para matutukan ang kalagayan nito. Pumasok ang dalaga sa isang coffee shop. Mukhang pagmamay-ari iyon ni Aisha dahil may susi ito ng lugar. Mula sa malayo, nakamasid lamang si Ross. May ilang nagdaraan doon habang si Aisha pumasok ng kapehan. Ngunit gano'n na lang ang gulat ni Ross nang may lalaking pumasok din doon. Agad siyang lumabas ng sasakyan at tinawid ang kalsada. Kamuntik pang nahagip ng kotse kung hindi agad ito nakaiwas. Gusto mo bang mamatay? Huwag kang mandadamay. Narinig yun ng binata, ngunit wala na itong pakailam dahil mukhang ang lalaking pumasok sa shop ay may masamang balak sa dalaga. Hindi pwedeng maulit ang nangyari noon kay Aisha. Hindi na siya papayag ngayon. Ellen, nandito ka ba? Natigilan siya nang maaninag ang bulto ng katawan ng lalaki sa tapat ng pinto ng kanyang opisina. Medyo madilim dahil hindi pa nabubuksan ang ilaw doon. Sino ka? Hindi ito nagsasalita. Nakatayo lang ito habang nakatitig sa kanya. Biglang nanlamig ang buong katawan niya. Sumilay ang takot at kaba sa kanyang puso. Kamusta? Aisha, naaalala mo pa ba ako? Nang marinig ang boses na yun, nadagdagan ang kanyang takot. Binuksan niya ang ilaw at gano'n na lamang ang kanyang gulat. Ang lalaking matagal niya ng pilit kinakalimutan. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng matinding takot. Dahan-dahan ang kanyang pag-atras. Pinipilit na nilalabanan ng takot na namamayani sa kanya ngayon. Alam niya na ito ang lalaking umangkin sa kanya. Sa pananalita, sa tindig at tikas ng katawan. Huwag kang lalapit. Tatawag ako ng pulis, dyan ka lang. I just want to. Huwag kang lalapit. Dyan ka lang sabi. Sa sigaw niyang iyon, nagulat na lamang siya
nang may kung sinong sumuntok sa lalaki. Namilog ang mga mata niya nang biglang tumilapon ito sa pader. Nilingon niya ang may gawa, si Dr. Ross. Sa titig nito, kitang-kita ang galit sa mukha nito. Ni hindi na rin hinintay ni Ross na makapagsalita pa ang lalaki. Hindi ito makapanlaban, tila mahina ang katawan. Kahit hindi niya nakikita ang muka dahil sa maskarang suot nito, sigurado siyang iyon ang lalaking gumalaw sa kanya. Magkasing laki ang katawan ng dalawa, mas matikas nga lang ang kay Ross. Umalis ka na, bago pa kita mapatay. Sa tindi ng pagkakabugbog ni Ross rito, halos gumapang ito palabas. Tama na Ross, muli pa sanang aambahan ng binata ang nakamaskara ng kanyang pigilan dahil kung hindi, baka hindi na ito makalabas ng cafe na yun. Huwag kang lumabas, dyan ka lang. Nanginginig siyang naupo sa swivel chair. Hindi na rin nakapagsalita hanggang makalabas si Ross. Anong ginagawa mo rito, Roy? Anong kailangan mo kay Aisha? Hindi pa ba sapat ang kahayupan mo? Stop talking nonsense, Ross. Gusto ko lang makita siya bago ako mapatay ng sarili kong kapatid. Bakit ha? Nagsisisi ka ba sa kahayupan mo? Inulit-ulit ko sa'yo nun. Huwag mong itutuloy ang balak mo dahil papatayin kita. But you didn't listen to me. Sinunod mo pa ang tawag ng laman. Hayop ka. Kahit ngayon you can kill me if you want. But one is for sure, Ross. Ikaw ang nagplano ng bagay na yun. Hinagupit niya ng sunod-sunod na suntok ang lalaki. Ni hindi ito nanlaban. Nagdudugo na rin ang noo at labi nito. Pumutok pati ang kilay ni Roy. Nagplano? Hayop ka pala eh. Ibang sinabi ko sa ginawa mo. Ngayon sabihin mo sa akin kung nasa plano ang ginawa mo sa kanya. Ang pag-angkin mo sa kanya. Kung hindi lang kita kapatid Roy, ako mismo ang papatay sa'yo. Humahalakhak ang lalaki. Pilit nitong itinatayo ang sarili. Hindi na rin ako magtatagal, Ross. Ilang buwan na lang din. Hintayin mo na lang na kusa akong mamatay. Dahil alam ko naman, inuunti-unti mo kong pinapatay. Deserve ko naman yon dahil sa ginawa ko sa kanya. Sa babaeng lihim mong minamahal. Umalis ka na at wag mo nang hintayin na dito pa kita mapatay, Roy. Tinalikuran niya si Roy na may nag-iigting na bagang. Bakit pa ito nagpakita? Hindi na rin ito kaya pang maglakad. Pero bakit ito narito? Binibigyan lamang nito ng ideya si Aisha na ipakulong ang hayop niyang kapatid. Gusto niyang mabulok ito sa kulungan. But Roy had a cancer at ilang buwan na lang din ang itatagal nito. Kaya nga hindi na rin niya isinuplong sa mga pulis 2 years ago dahil gusto niyang pagdusahan ito ang ginawa. Wala din siyang itinulong sa kapatid para gumaling ito. Yun ang dahilan kung bakit itinakwil siya ng kanyang mami. But he don't even care. Are you okay? Hikbi ang tanging naisagot ni Aisha. Tsaka ito yumakap sa kanya. Gulat ang sumilay sa mukha ng binata. Hindi nito napaghandaan ang yakap na iyon. Sumubsob ito sa malapad na dibdib ng lalaki. Tahimik na hinagod ni Ross ang likuran nito. Wala na ring nasabi pa ang huli. Hinayaan itong ilabas ng dalaga ang lahat ng takot. Magtatatlong linggo rin ang tuluyang makalabas ng hospital si Jethro. Ngunit marami itong gamot na reseta at araw-araw iyong iinumin. Sa umagay may 2 at sa gabi ay may another na 2 pa. Sa isang araw, 4 na klaseng gamot ang iinumin ng 2 taong gulang na bata. At magtatagal iyon ng 10 taon, oras na hindi ito agad gumaling. Every last week ng buwan, ang check-up ng bata kung umiepekto ba ang gamot sa bata. Awang-awa si Aisha dahil sa edad ni Jethro, nararanasan nito ang ganitong uri ng sakit. Pero mabuti pa rin naman ng Diyos dahil hindi nito pinabayaan ng anak niya. Noong una, halos isumpa niya ang Diyos. Pero noong nanalangin siya, parang gumaan ang kanyang pakiramdam. Gumaan ang lahat sa kanya. Nai-report na rin sa pulis ang tungkol sa nangyari sa coffee shop niya. Pero kahit ilang linggo na ang lumipas, wala man lang balita sa mga pulis. Wala pa rin ba, tita? Umiling ito. Magdasal na lang tayo na mahuli na siya agad, Aisha. Dahil hindi ka talaga magiging safe kapag ganitong muli na naman siyang nagpakita sa'yo. Nakita nitong nakabihis siya. Nagtaka ang kanyang tita. Buhat nito si Jethro. Aalis ka? Kailangan na, tita. Mag-iisang buwan nang sarado ang shop. Kailangan ko nang magbukas dahil may mga tauhan din akong kailangan ng trabaho. Pero baka, wag po kayo mag-alala. Hindi na rin siguro dahil nai-report na rin po sa mga pulis. Hindi pa rin tayo sigurado, Aisha. Baka naman, ayos lang, tita. Kinuha niya si Jethro. Aalis muna si mami, anak, ha?
Dito ka lang kay Lola Mami, okay? Susama po ako. Hindi pa pwede. Kagagaling mo lang sa hospital, tsaka nakapag okay ka na anak. Nalukot ang mukha nito. Pinugpog niya ng halik bago binalik sa kanyang tita Araya. Bye-bye Jetro, bibilhan ka ni Mami ng pasalubong, okay? Tumango ito pero lukot pa rin ang muka. Ganito pala ang pakiramdam na walang itinatagong hinanakit at kinamumuhian. Walang kahit anong galit na pinaiiral. Tama ang nanay at tita niya. Wala nga talagang kasalanan ng anak niya. Hindi nito alam ang ginawa ng ama nito sa kanya. Isa pa, anak niya ito dahil sa kanya mismo nang galing. Kumakaway pa ang anak niya habang palabas na siya ng gate. Ang Toyota Innova muna ng tita niya ang gagamitin habang on process ang loan niyang sasakyan. Isa pa hindi naman umaalis ang tita niya. Nakauwi na rin ng probinsya ang nanay at tatay niya kahapon. Nagpapasalamat talaga siya dahil may tita Araya na nariyan para sa kanya. Dati itong si woman pero nang makapag-ipon, tumigil na itong sumampas sa barko at pinagtuunan na lang ang grocery nito na nasa tabi lang din ng bungalow na bahay nito. Doon inuubos ng tita niya ang oras at sa anak niya. Wala rin kasi itong anak kaya nang dumating si Jetro, ito na ang nag-alaga at nag-provide ng lahat ng kailangan ng anak niya. Hay, papasok na sana si Aisha ng sasakyan nang bumungad naman si Ross. Nilingon pa niya kung saan ito galing at mukhang sa sasakyan na nakatigil sa di kalayuan. Napakamot ito ng batok. Hay, bakit nandito ka? May pinuntahan lang sa malapit. Nandito na rin lang ako. Dumiretso na rin para kamustahin ka. Si Jetro. Okay na si Jetro, pero pwede namang puntahan mo. Nasa loob siya with Tita Araya. May lakad ka? Kailangan na kasing buksan ng cafe. Mag-iisang buwan na rin kasing nakatenga. At may mga tauhan akong kailangan ng trabaho, Ross. Nakatitig ito sa kanya. Parang may gustong sabihin pero hindi nito masabi. Sasamahan na kita. Nagulat siya doon. Akala ko ba, babalik na lang ako mamaya. Humakbang ito patungo sa sasakyan. Hila ang pulsuhan niya. Nahihiya siya nang hawakan siya nito roon. Dito ka na sumabay sa akin. But, don't worry. Safe naman ako at walang mangyayari sa'yo kapag ako ang driver mo. Hindi yun, kasi paano kapag umuwi ako mamaya? Susunduin kita. Diretsong anito. Hindi na rin siya nakasagot pa nang pagbuksan siya nito ng pintuan. Salamat. May pleasure. Bago sumampa ng sasakyan si Ross, may nilingon ito sa di kalayuan. Hindi mo siya malalapitan, Roy. Oras na ginawa mo yun, papatay na kita. At hindi ko nahihintay ng katapusan ng taning mo. Bulong niya sa sarili. Hindi talaga ako magsasawang titigan si Doc Ross. Ang landi naman yan. Bakit? Hindi ka ba nagagwapuhan? Grabe, para ako nakakita ng Turkish actor sa tangkad at klase ng mukha niya. Bagay na bagay sila ni Ma'am Aisha. Tumigil ka nga, Ellen. Baka marinig ka ni Ma'am dyan. Ay bakit? Totoo naman, di ba? Oo nga, ang gwapong ni Doc. Pero di ba may anak na si Ma'am? Baka nakakalimutan mo yun. Ipapaalala ko lang dahil ang alam ko kapag may anak may asawa, di ba? Sumimangot si Ellen. Naabutan iyon ni Aisha. Palabas na siya ng opisina nang marinig ang usapan sa counter ni Ellen at ang cashier na si Betty. Bibig, nandiyan na si Ma'am. Lumipat ang atensyon ng mga ito sa nag-o-order at nagbabayad. Nitong mga linggo, medyo bumalik na ulit ang mga customers nila, lalo na nang malamang nag-ooperate na ang cafe nila. Naging abala na rin siya. Masaya siya na makilala si Ross. Mabuti itong kaibigan. Mabilis niya itong nakagaanan ng loob dahil lagi itong bumibisita sa shop at sa kanilang bahay. Kalimitan ay Sabado at Linggo ito kung pumunta sa bahay at hindi talaga nakakaligta ang magdala ng kung ano-anong pasalubong kay Jetro. Minsan, nasabi na nga ng anak niya na favorite na tito nito si Ross dahil lagi naglalaro ang dalawa sa tuwing dumadalaw ang binata. Ma'am, nagagwapuhan po ba kayo kay Doc? Natigil ang pagsusulat niya sa tapat ng cashier nang magtanong si Ellen. Oo naman. Bakit, Ellen? Wala naman po. Kung wala lang po siguro kayong asawa. Kumunot ang noo niya. What do you mean? Sayang po kasi. Nakakakilig ho kasi kapag nakikita ko kayo ni Doc. Ang lakas ng chemistry ninyo. Sayang lang at may asawa ka na, Ma'am. Natawa siya. Nagtinginan ng dalawang tauhan, tsaka bumaling sa kanya. Asawa? Wala akong asawa. Hindi lahat ng may anak may asawa, Ellen.
At kung ano man ang dahilan kung bakit wala akong asawa, mahirap ipaliwanag. Namimilog ang mga mata ng mga ito. Wala po! As in wala! Shh! Ang bibig nyo! Ang lakas kasi ng tili ni Ellen at Betty. Sigurado po? So ibig sabihin may pag-asa si Doc? Natameme siya. Hindi niya iyon napaghandaan. Tumigil nga kayo. Magkaibigan kami ni Ross at... Pero kung manliligaw po si Doc, may pag-asa po ba siya? Natahimik siya. Hindi iyon masagot. Mabait si Ross at sa mga oras na kailangan niya ng kakampi, dumarating ito. Kahit sa hindi inaasahang pagkakataon, susulpot na lang. Siguro, pero bakit niyo ba tinatanong? Basta ma'am, yung siguradong sagot po, may pag-asa po ba si Doc sa inyo ma'am? Kasi talagang bagay na bagay kayo. Kahit siguro langgam, kinikilig sa inyo kapag magkasama kayo. Isa pa, single si Doc at may-ari rin siya ng hospital. Napakayaman niya ma'am, gwapo at super hot niya. Hindi ko yan masasagot. Tumalikod siya at siya ang nagsali ng kape ng order ng isa sa customer. Sige na ma'am, muling tilina naman ang dalawa. Tumahimik nga kayo, oo na may pag-asa, pero hindi naman nanliligaw. Para sa iyo Aisha. Nanlaki ang mga matang natuod sa kinatatayuan ng dalaga. Inagaw ni Ellen ang cup of coffee na hawak nito at ito ang nag-serve sa customer. Inabot niya ang bouquet of red roses na inabot ni Ross. Nakangiti ito sa kanya samantalang natulala siya. Sa lakas ng tili ng dalawa sa mga staff niya, napakamot ng batok si Ross. Halika nga dito. Hinila niya ito patungo sa opisina. Naririnig pa niya ang hiyaw ni Ellen. Kung hindi pa niya isinara ang pinto ng opisina, hindi pa matatapos ang tili nito. Narinig ko ang sagot mo kanina. Natigilan siya, hindi agad nakaharap. Natenga siya sa harap ng pintuan. Nasa likuran niya si Ross. Kung manliligaw ba ako, may pag-asa ba Aisha? Sa lakas ng kabog ng puso niya, hindi niya halos marinig ang boses nito dahil mas malakas ang pagtambol ng puso niya kaysa sa boses ni Ross. May pag-asa ba Aisha? Baritonong tinig na nagpalingon sa kanya. Nagtama ang kanilang mga paningin. Hindi niya alam ang isasagot dahil sobrang nagugulat siya sa atake ni Ross. Hindi niya talaga ito inaasahan. May anak ako, Ross. Mamahalin ko siya. Pero kahit kaunting pag-asa lang Aisha, hindi ko sasayangin yun. Gusto ko lang maramdaman mo na may handang magmahal sa'yo ng sobra-sobra. Handang magprotekta sa'yo at kay Jethro. Handang ingatan ka at ang batang makulit na yun. Napangiti siya. Hindi rin napaghandaan ang luhang kusang umagos sa kanyang mga mata. Please don't cry. Ayoko nakikita kang umiiyak. Pinahid nito ang kanyang luha. Sigurado ka? Pagbigyan mo lang ako Aisha. Kahit isang beses lang. Sisiguraduhin kong hindi ka masasaktan pa. Hindi na siya nakasagot. Nayuko na lamang dahil mapapahagulgol na lang siya kapag itinuloy niya pang magsalita. Naramdaman niya ang yakap nito. Hindi siya umilag dahil paano niya gagawin kung gusto niya rin ang init ng katawan na nagmumula kay Ross. Ay, sorry ma'am. Napailing na lamang siya dahil kay Ellen na papasok sana ng opisina ngunit hindi itinuloy nang makita silang dalawa ni Ross na magkayakap. Good night. Ayaw mo naman kasing pumasok muna. Sa susunod na, alam kong pagod ka para makapagpahinga ka na ng walang istorbo. Kapag kasi pumasok pa ako, baka mag-ingay lang kami ni Jethro. Bukas ko na siya lalaruin. Ngumiti siya. Si Ross ang klase ng lalaki na walang pakailam kahit may anak na siya. Mas napamahal pa nga raw ito sa kanya dahil sa bata. Hindi niya deserve ang ganitong treatment dahil wala naman siyang mabuting ginawa. Naging masamang ina siya. Masamang nilalang na minsan pang isinumpa ang Diyos dahil sa nangyari sa kanya. Pero hindi pala dapat ganun. Kailangan ding magpatawad kahit sobrang sama nang nangyari sa kanya. Pero noong pilit niyang tinatanggap, doon lang gumaan ang kanyang pakiramdam. Siyempre sa tulong na rin ni Ross na laging nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaimportante at kamahal ng taong ito. Pasok ka na. Hihintayin kitang makapasok bago ako umalis. Hindi ito agad pumasok ng sasakyan. Naghintay talaga ito. Nag-aalangan siya kung tatalikod na ba o ano. Para kasing ayaw niya pang matapos ang gabing ito kasama si Ross. Habang tumatagal ang panliligaw nito, mas lalong lumalalim ang iniiwan nito sa kanyang puso. Para yatang kakaiba na ang nagiging pakiramdam niya para rito. Why,
May naiwan ka ba sa kotse? Tumigil siya sa paghakbang. Tinitigan niya si Ross sa mga mata. Why? May dumi ba ako sa muka? Salamat sa lahat, Ross. Alam niyang ginulat niya ito sa damping halik na iyon sa pisngi nito. Hindi na rin niya hinintay na makasagot ito bago tumalikod. Pero nagulat siya nang maabot nito ang pulsuhan niya, sabay hila pabalik sa kinatatayuan niya bago lang. Yun lang? Bitin naman yata nun. Ha? Ano kasi? Pero bago pa siya nakatapos sa sinasabi, siniil nito ng halik ang nakaawang niyang labi. Masuyo iyon, nakakadala ang halik nito. Ang lambot ng labi. Nakakaengganyo ang bawat galaw nun. Napapikit siya sa kakaibang pakiramdam na dahan-dahang bumabalot sa buo niyang katawan. Shit, may tao. Natawa na lamang ang dalaga nang kumalas ito at itago siya sa mga bisig nito. Pumasok na kaya ako sa inyo? Muli na naman siyang tumawa. Sabi mo hindi na. Kasi naman, iba yung kanina kaysa sa ngayon. Para itong bata na humihingi ng pahintulot. May pakamot-kamot pa ng batok habang nakatitig sa kanya. Halika na nga. Siya ang kusang humila rito patungo sa loob ng gate. Nalingunan niyang nakatitig ito sa likuran na animoy may kung sino o anong hinahanap. Okay ka lang? Yes baby, I'm fine. Namula yata ang pisngi niya sa narinig na tawag nito sa kanya. Ngayon lang niya narinig ang salitang baby mula rito. Aisha, nandito ka na pala. Nakita nito si Ross. O Ross, narito ka pala. Kumain na ba kayo? Ipaghahanda ko kayo? Hi tita. Hindi na po tita, kumain na po kami. Si Jethro po. Nakatulog na, nagtatampo nga yun dahil ang tagal mo daw umuwi. Napangiti siya. Mamaya, pupuntahan niya ang anak sa silid nito. Ross, maiwan ko muna kayo. Aayusin ko lang ang mga feeding bottle ni Jethro. Baka humingi ng dede. Sige po tita. Sayang, tulog na ang bro ko. Bukas na lang, feel at home lang. O ay siyang bisita mo asikasuhin mo. Ako na ang bahala sa bata. Okay tita. Pagpasok nito ng silid ni Jethro, pumasok na rin siya sa silid para magbihis. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang malingunan si Ross na nasa likuran niya at nakapasok na rin ito ng kwarto. Ni hindi na siya nakapagsalita nang sunggaban siya nito ng halik matapos isara ang pintuan. Ross? Mababanaag sa mga mata nito ang kasabikan. Hindi na rin siya nagpumiglas dahil kagaya ni Ross, ganun din ang kanyang pakiramdam. I love you, Aisha. Ni hindi siya makasagot dahil muli nitong sinakop ang kanyang labi. Ni hindi siya pinagbibigyan makapagsalita sa pusok ng ipinagkakaloob nitong mga halik. Naramdaman niya na dahan-dahang lumapat sa kama ang likuran niya. Malamlam na mga mata ang nakita niya rito. Animoy humihingi ng pahintulot na pagbigyan ang nais nito. Walang salitang lumabas sa labi niya. Inilingkis lamang niya ang mga kamay sa leeg nito, tsaka niya kusang siniil ang labi nito. Sign iyon upang mas lumalim ang mga galaw ni Ross. Ngunit muli na namang lumabas sa imahinasyon niya ang nangyari noon. Tumulo ang luha niya. Tumigil si Ross at siya'y tinitigan. Ayos lang ako. I'm sorry. Please Ross, ituloy mo. Pinahid nito ang mga luha niya at marahang hinalikan ang bawat parte ng mukha niya. Habang inuumpisahan nilang gawin ang bagay na yon, masaganang luha ang patuloy na kumakawala sa mga mata niya. Kailangan mangyari ito para makausad na siya sa bangungot na nangyari sa kanya noon, dahil kung hindi niya ito makakayanan, hanggang kailan niya iisipin ang nakaraan? Si Ross lang ang makakatulong sa kanya para mawala ang takot niya sa ganitong bagay. Dahil may tiwala siya sapagkat mahal niya si Ross. Tito? Hello my little Jethro. Nagpabuhat agad ang anak niya sa binata. Ang saya ng mukha nito ng buhati ni Ross. Habang tumatagal, mas napapamahal ang anak niya kay Ross. Sana hindi magbago ang lahat at ganito na lang sila lagi. Simula nang may mangyari sa kanila ni Ross, mas naging malambing at maalaga na rin ito. Ilang buwan na rin ang nakalipas nang ma-hospital si Jethro. Lagi rin itong chine-check ni Ross at habang tumatagal, umaayos na rin ang pakiramdam ng bata. Hindi na rin ito hinihika. Masigla na rin si Jethro. Hindi gaya noong mga nakaraan na hindi ito halos naglalaro. Kadalasan, dinadala niya ang anak sa cafe. Ngayon nga ay magsisimba sila dahil linggo. Wala ding trabaho si Ross ngayon, kaya balak nilang ipasyal ang bata sa mall.
Aalis na kami, tita. Sige, mag-iingat kayo. Nasa grocery ito at abala sa mga namimili. 2 taon kasi nito ay day off ngayon, kaya nasa groceries ang tita niya para tumulong. Sa front seat na sila ng kanyang anak na upo. Kalong niya si Jethro at driver naman nila si Ross na halatang masayang masaya dahil naka-score na naman kagabi. Nais na nga nito na lumipat na daw sila sa bahay nito, pero ang sabi niya, tsaka na lamang. 1 buwan pa lang silang magkarelasyon, pero parang napapadalas na ang nangyayari sa kanila. Hindi niya rin kasi mapigilan dahil nawala na ang mga laging nagpapagulo sa kanya. Ang mga bagay na kinatatakutan niya na laging lumilitaw sa kanyang imahinasyon. Si Ross ang nagpawala noon. Kaya sobrang nagpapasalamat siya sa taong ito kahit kulang na lang araw-arawin siya. Let's go. Masayang bumaba sila ng sasakyan nang makakuha ng paparkingan sa gilid ng simbahan. Kinuha nito si Jethro at ito na ang bumuhat. Ngunit habang patungo sa loob ng simbahan, siya'y natigilan. Ross, kumapit siya ng mahigpit sa nobyo. Why baby? Nanginginig ang mga kamay niya habang nakatingin sa lalaking nakamaskara sa di kalayuan. Call the police. Agad nitong ibinaba si Jethro at ibinigay sa kanya. Stay there. Huwag kayong susunod. Kitang-kita niya ang galit kay Ross. Ang gigil na mga galaw nito. Tinawag pa niya ngunit hindi ito lumingon. Yes sir. Dito sa simbahan sa Mabini ho ngayon na. Hintayin niyo kami. Papunta na kami. Bilisan niyo baka makatakas. Nang maibaba niya ang tawag, tsaka niya binuhat si Jethro. Bumalik siya sa sasakyan at ipinasok doon si Jethro. Takot na takot siya nang isara niya ang pinto. Binigyan niya lang ng milk ang bata at sumunod kay Ross. Gusto ko makausap si Aisha, Ross. Umalis ka na. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo, Roy. Bago man lang ako mamatay, makahingi ako ng tawad sa nagawa ko. Alam ko na may anak kami, Ross. Kahit yung bata man lang ay makita ko. Ngunit malakas na suntok sa muka ang pinakawalan ni Ross. Tumumba ang kapatid nito sa gilid ng highway. Umalis ka na. No, please let me talk to Aisha, Ross. Hindi lang ako nagkasala sa kanya. 2 tayo, Ross. Bakit ako lang ang nagkasala? Bakit sa akin lang sinisisi ang lahat? Di ba't 2 tayo? Wala akong kinalaman. Ross, anong sinasabi ng lalaking yan? Magkakilala kayo? Lumingon na mga ito. Umaagos ang masaganang luha ni Aisha. Nanginginig ito. Maraming nakasaksi sa nangyayari, pero may iilan na umaalis na lamang. Bakit hindi mo sabihin sa kanya, Ross, na magkapatid tayo ha? Baby no, magpapaliwanag. Huwag mo kong tatawaging baby. Sabihin mo, totoo ba ang sinasabi ng hayop na yan? Nanlalabo ang mga mata niya habang nasa harapan ng 2. Wala nang maskara ang lalaki at magkamukhang magkamuka ang mga ito. We are but... Niloko mo ko. Niloko mo ko, Ross. No, of course not. I love you. I really do, Aisha. Niloko mo nga ako. Bakit, Ross? Bakit? Dahil ayaw niyang madamay, Aisha. Ako ang dinidiin niya na dapat kaming 2. Sa lakas ng pag-amba ni Ross, tumilapon si Roy at tumama ang katawan nito sa tricycle sa likuran nito. Bumulwak ang masaganang dugo sa bibig nito. Totoo ba yun, Ross? No, wala sa plano ang babuyin ka, Aisha. Hindi ko yun plano dahil ang gusto ko lang makilala ka at makasama kahit sandaling oras lang. Pero Roy didn't control his temper at huli na nang makarating ako. Walang ya kayo. Masahol pa kayo sa hayop, mga demonyo! Sa lakas ng sigaw niya, sa lakas ng iyak niya, walang ni isang nais lumapit dahil sa takot. Hindi na rin nakatayo si Roy dahil mukhang nawalan ito ng malay. I'm sorry baby, please listen to me. Ngunit malakas na sampal ang pinakawalan niya. Hagulgol na naman muli habang palayo roon. Tinawag siya ni Ross at sinubukang habulin, ngunit wala na itong nagawa. Bumalik si Aisha sa sasakyan. Kinuha nito si Jethro. Ngunit gano'n na lang ang takot niya nang makitang nangihina ang anak niya. Jethro? Jet? Sweetie, please anak. Para siyang mababaliw. Hindi alam kung ano ang uunahin. Puno ng takot habang nakasunod si Aisha sa anak. Sunod-sunod ang dating ng stretcher dahil sa 2 pasyenteng nasa critical ang sitwasyon. Ang anak niya ang naunang inilapag sa stretcher. Habang ibinababa sa sakyan si Roy na wala na ring malay,
Duguan ang damit nito dahil sa pagbulwak ng dugo sa bibig ng lalaki. Wala siyang pakailam sa iba dahil ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang anak na wala ring malay. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Okay pa ito kanina at saglit lang din niyang iniwan sa sasakyan. Si Rose ang nasa pinakaunahan dahil ito ang doktor ng anak niya. Jethro anak, gumising ka, nandito si Mami. Please anak, gumising ka na. Paus na ang tinig niya dahil simula kanina habang patungo pa lang rito, umiiyak na siya at patuloy na sumisigaw sa pangalan ng bata. Wala siyang ibang ginawa kundi umiyak lang. Sobrang sakit na mga nangyayaring ito sa kanya. Hindi lang dahil sa anak niya, kaya siya nasasaktan ng sobra, kundi pati kay Rose dahil sa kanyang nalaman. Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang puso niya. Sasama ko, nurse. Sasamahan ko lang ang anak ko sa loob. Kailangan niya ako, nurse. Ma'am, maniwala kayo. Bawal po talaga kayo rito. Sandali lang naman, lalabas din ako. Gusto ko lang makita ang anak ko na maayos. Ma'am, wag na ho kayong makulit. Hinahabol ho ang buhay ng mga pasyente. Bumitaw na po kayo, ma'am. Nurse, please. Isang malakas na tulak bago siya napabitaw sa pagkakahawak sa pintuan. Napaupo siya sa sahig ng hospital. Patuloy na umiiyak at durog na durog. Sige na, gusto ko lang makita ang anak ko. Hindi ako manggugulo. Sa huli ay wala rin siyang nagawa kundi ang mapahagulgol. Wala nang nakakarinig sa kanya. Sarado na ang ER. Naroon ang anak niya sa loob. Hindi rin niya makita kung anong nangyayari dahil nakasara ang maliit na bintana na siyang tanging silipan para makita ang mga tao sa loob ng silid na yun. Naroon din si Rose at ang ibang doktor ni Jethro sa loob. Patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Nakakaramdam na siya ng panghihina. Umupo siya sa waiting area sa tapat lamang ng ER. Para kasing nahihilo siya. Siguro dahil sa pag-iyak niya na walang katapusan. Humihikbi pa rin ang dalaga kahit na nakaupo na. Nanginginig pa rin ang mga kamay kahit pilit ikinakalma ang sarili. Bakit nagkaganon? Bakit bigla na lang nawala ng malay ang anak niya? Okay na diba? Bakit nagkaganon? Tinawagan ni Aisha ang tita Araya niya. Kahit ito, hindi rin makapaniwala sa narinig dahil maayos na si Jethro kanina. Habang naghihintay sa pagdating ng tita niya, maikling dasal ang ginawa niya. Kailangan niya ng Diyos ngayon. Kailangan niya ng tulong mula sa Panginoon. Habang nagdarasal, panay ang patak ng kanyang mga luha. Saktong kakadilat lamang niya nang tila umikot bigla ang kanyang paligid. Parang kahit saan siya tumingin, gumagalaw ang paligid kahit ang pader. Pilit na ikinalma niya ang sarili, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkahilo. Miss, narinig pa niya ang estrangherang tinig pero tuluyang nawala ng malay. Sa sobrang pagod, pag-iyak at halo-halong emosyon, nawala ng malay si Aisha. Mabuti na lang at may napadaang may edad na ginang kaya may tumulong sa dalaga. May kalahating oras din bago dumating ang kanyang tita Araya. At habang tulog si Aisha sa isang hospital bed, ang tita nito ang nagdesisyon ng lahat. Kailangang operahan si Jethro dahil sa pagbara ng daluyan ng dugo patungo sa puso ng bata. Kung hindi iyon maagapan, tuluyang manghihina ang bata at posibleng mamatay. Unti-unting bumabagal ang pag-pump ng heart nito at dahil wala pa ring malay si Aisha, walang ibang pwedeng magdesisyon kundi ang tita ng dalaga at si Rose. Isang mabigat na hakbang pero wala nang iba pang pagpipilian. Walang malay si Aisha, Rose. Nasaan siya, tita? Huwag kang mag-alala, maayos siya. Si Jethro, kailangan ba talagang operahan ng bata? Opo, tita, ngayon na. Critical si Jethro, hindi na pwedeng patagalin. Nahirapang huminga ang bata dahil sa pag-iyak nito. Kinapos din ng hangin dahil nasa loob ito ng kotse habang umiiyak kanina. Ano ba ang nangyari? Sasabihin ko po kapag maayos na ang lahat. Sa ngayon kailangan ko nang bumalik sa loob. Kasama ako sa team na mag-oopera kay Jethro. Please, pray for us na maging maayos ang operasyon, tita. Napaiyak na rin ang ginang. Patawarin mo ko, Aisha. Walang kasalanan si Ross. Ako ang may gawa sa nun. Sinamahan ko siya sa plano niya pero iba ang nangyari. Hindi ako nakapagtimpi. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Patawarin mo ko, Aisha. Si Ross mahal na mahal ka niya. Huwag mo siyang kamuhian dahil ako talaga ang may kasalanan. Sinubukan kong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko.
Pero wala akong lakas ng loob at binabantayan ka ni Ross sa lahat ng oras. Mahal na mahal ka niya na noon pa. Siya ang unang nakakita sa'yo. Kaya kahit wala siyang kinalaman sa building na ipinapagawa noon, naroon siya para lang ikay masilayan. Patawad, Aisha. Animoy hingal na napabangon sa kinahihigaan si Aisha dahil sa boses na parang bumubulong. Pagdilat niya, hinanap niya agad ang boses na iyon. Walang tao sa silid kung saan naroon siya. Siya lamang ang naroon. Nakabukas ang bintana at inililipad-lipad ng hangin ang puting kurtina. Saglit siyang natigilan. Nakadextro siya. Inalala ni Aisha ang mga nangyari. Nahimatay nga pala siya. Pero nang sumagi si Jethro sa kanyang isip, agad siyang tumayo at takmang kukunin ng dextrose nang bumukas ang pinto at pumasok naman ang doktor. Mrs., huwag mong gagawin yan. Mahiga ka muna. Huwag ka munang tatayo. Mahina ka pa at makakasama sa baby mo kapag nagpumilit kang tanggalin ang dextrose na yan. Namilog ang mata niya sa gulat. Ano, Dok? Binuklat nito ang record na hawak. Aisha Suarez, tumango siya. Dahil sa sobrang pagod ay nawalan ka ng malay. Nalaman din sa sinagawang laboratory test na 2 linggo ka ng buntis. Kaya ka nahihilo dahil iyon sa pagbubuntis mo. Dagdag pa ang stress at pagod kaya nawalan ka ng malay. Sa ngayon pahinga talaga ang kailangan mo, misis. Ni hindi siya nakahuma ng ilang sandali. Buntis siya at si Ross ang ama ng bata sa sinapupunan niya. Huwag kang umiyak, makakasama iyan sa baby mo. Pilit niyang pinahid ang mga luhang kumawala sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala sa anak mo. He is safe now, kaya magpahinga ka na dyan. Sigurado ka po, Dok? Ngumiti ito habang inaayos ang pagkakalapat ng dextrose sa kamay niya. Of course, si Dr. Ross ang doktor ng anak mo. Wala pang operasyon ng taong yun na hindi nagtatagumpay. Lahat ng operasyon ng doktor na yun ay successful. Kaya nga CEO yan ng hospital na to eh. Tila kumalma ng panandalian ng kanyang puso. Nakalabas na rin pala ang anak mo sa operating room. Halos abutin ng 10 oras. Nasaan po ang anak ko, Dok? Nasa ICU. Doon muna siya hanggat hindi pa nagigising. Huwag ka na mag-alala. Magiging maayos ang anak mo doon. Ang kailangan mo lang gawin, magpahinga para makita mo na siya. Nawala bigla ang bigat ng dalahin niya. Sa isang iglap, guminhawa ang kanyang pakiramdam. Yun lang naman ang nais niyang marinig. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo ko pinababayaan kahit naging masama akong tao. Tumulo ang kanyang luha. Kaya siguro wala ang tita niya rito dahil nandoon kay Jethro. Okay lang naman kahit wala siyang kasama. Ang tanging mahalaga sa kanya, maayos na ang anak niya. Bumalik si Aisha sa pagkakahiga. Pipikit na sana para magpahinga ulit nang bumukas ang pintuan ng silid kung saan naroon siya. Si Ross ang pumasok. Halatang pagod na pagod. May face mask pa nakatatanggal lang din. Kamusta ka? Pilit nitong binuhay ang tinig kahit halatang pagod. Ayos na. Magpahinga ka lang. Ako nang bahala kay Jethro. Malamlam ang mga mata nito. Alam niya na may gusto pa itong sabihin pero mas piniling tumalikod. Inilapag lang nito ang dalang prutas at iba pang pagkain sa mesa. Wala na si Roy. Patay na siya. Mahina nitong wika. Hindi siya sumagot. Bubuksan na sana nito ang pinto para umalis. Ross, tumigil lamang ng tawagin niya sa mahinang tinig. Salamat sa pagliligtas kay Jethro. Mahina niyang usal. Hindi ito sumagot. Napansin niya ang patak ng luha sa paanan nito. Umiiyak si Ross. Humakbang ang mga paa nito palabas nang muli niyang tawagin. Hindi mo na ba ako mahal? Napalingon ito. Namumula ang mga mata dahil sa tahimik na pagluha. Pilit na ngumiti kahit na puno ng luha ang mga mata. Mahal na mahal kita. Ayoko lang na ma-stress ka. Makakasama iyon sa magiging baby natin. Alam nito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Natawa siya kahit lumuluha. Pero mas makakasama kapag hindi mo ko kinausap. Isinara nito ang pinto at bumalik sa tapat niya. I'm sorry, Aisha. I am really sorry. Lumuhod na nagmamakaawa habang ito ay umiiyak sa kanyang paanan. Wala siyang ibang nagawa kundi ang maluha na lamang. Paano siya mamumuhi sa taong ito kung puro pagmamahal ang ipinapakita sa kanya? Iniligtas din nito ang anak niya. Mahal na mahal kita. Titiisin ko na mamuhi ka sa akin basta makita lang kita.
Alam kong may kasalanan ako. Patawarin mo ko, Aisha. Nagawa ko yun dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Pero hindi ko inaasahan ang ginawa ni Roy. Tama na. Tapos na yun, wala na rin siya. Humingi na rin siya ng tawad. Nais ko lang marinig kung mahal mo pa rin ba ako. Mahal na mahal kita. Mula noon hanggang ngayon. Wala nang ibang sagot mula sa kanya, kundi ang masuyong halik. Tumulo ang mga luha niya pero sa pagkakataong yun, dahil sa sobrang kasiyahan. 2 araw bago nagising ang anak niya. Kinakabahan na nga siya. Akala niya, mapupunta sa koma ang lahat. Pero dahil sa gabi-gabi niyang pagdarasal, nagbunga yun ng himala. Shh, huwag ka na umiyak. Makakasama sa baby yan. Agad siyang pinaupo sa monoblock at inilayo kay Jethro. Ito na ang tagapag-alaga ng anak niya. At kahit saglit, hindi ito umaalis. Laging chinicheck ang lahat para daw sigurado. Water, tito. Pinunasan niya agad ang luha. Kahit sa maliit na bagay, naiiyak na siya. Kahit na nga paggalaw lang ni Jethro, iiyak na siya. Dahil hindi siya talaga makapaniwalang na kaya ng 2 taong gulang na bata ang operasyon. Sumaglit lang siya sa ICU dahil bawal siyang magtagal doon. Hindi naman siya nag-aalala dahil si Rose ang nasa loob. Umuwi lang din saglit ang nanay niya. Ang tita Araya niya kasi, kailangan din ito sa grocery. Noong isang araw, dumating ang kanyang mga magulang at sinabi na rin niya ang tungkol kay Roy. Hindi niya na idinamay si Rose dahil ayaw niyang kamuhian ito ng kanyang mga magulang. Dahil patay na si Roy, tapos na rin ang lahat. Wala na ring hinuli dahil nasa morgue na ang lalaki. Oo, at isinumpa niya ang taong may gawa ng kahayupan na yun sa kanya. Idinamay pa nga niya ang Diyos, kaya siguro hindi siya makausad dahil sa puot at galit sa kanyang puso. Noong ipinasa Diyos niya ang lahat, nabawasan ng bigat. Ngunit nang mapaginipan niya si Roy, napalis ang lahat ng galit sa kanyang puso. Parang nawala na parang bula, lalo at sino pa ang hahabulin niya. Mag-iisang buwan bago tuluyang nakalabas si Jethro sa hospital. Pero tuloy pa rin ang check-up. Naroon na rin naman si Rose para alalayan ang anak niya. Hindi madali ang lahat. Sobrang hirap para sa biktimang kagaya niya. Pero sa huli, nagawa niyang umusad kahit napakahirap. Sa ngayon, masaya na siya kasama si Jethro at si Rose. Kalilipat lang din nila ng tirahan. Ayaw pa sana niya pero iyon kasi ang gusto ng boyfriend niya. Nahihiya nga siya sa tita niya. Pero pumayag naman ito para daw sa bata. Kung saan daw siya masaya at ang apo nito, masaya na rin ito. Unconditional love talaga ang pinaramdam ng tita niya. Kaya nga kahit nasa probinsya ang mga magulang niya, hindi siya nangungulila. Dahil may tita Araya siya na laging nariyan para sa kanila ni Jethro. Umiyak ito nang umalis sila. Pero dadalaw naman daw ito lagi sa bahay ni Rose para makita ang paborito nitong apo at pamangkin syempre. Hindi nga lang pala bahay, mansyon ang nilipatan nila, mansyon na para daw sa kanilang bubuuing pamilya. Sa Davao inuwi ang bangkay ni Roy dahil doon ang talagang lugar ng pamilya ni Rose. Hindi na umuwi si Rose kahit sinabi niyang umuwi ito kahit libing man lang. Sinagot lang niya ng, "Hindi ko kailangang ihatid ang demonyo sa impyerno." Nalaman din niya na hindi na itinuturing na anak ng mga Beckham si Rose, kaya hindi na raw ito uuwi pa. Pero sana isang araw, makipag-ayos ito sa pamilya kahit imposible, dahil magiging payapa lang ang puso kapag ikay nagpatawad. Nasa veranda siya nang tumawag si Rose. Nap time ni Jethro, kaya walang makulit. Sinabi niya kasi na wag na munang ituloy ang kasal next month dahil nga buntis siya. Kumakain siya ng cake ng mga oras na humahango si Rose palapit sa kanya. "Baby, seryoso ka ba dun? Sa ano? Na wag na munang ituloy ang kasal?" Galing pa ito ng hospital at umuwi talaga ito para lang sa tanong nito. "Baby, malaki na ang tiyan ko at baka hindi na kasya yung gown. Ayoko namang maging butete sa kasal ko." "Kahit na, ikaw lang ang pinakamagandang butete na ikakasal." "Ano? Sorry na. Napakagandang asawa ko." Isinubo niya ang huling slice ng chocolate cake. Sinadya niya pang dilaan ng dahan-dahan ng kutsara. "God, don't do that." "What?" "Stop teasing me, baby." "Hindi naman ah." "Stop it please. Ayokong tumayo na naman to't magkasya na lang sa pagkain ng..." "Hey, ang bibig mo talaga." "Bakit? Satisfied pa rin naman kahit sa pagkain na lang ng..." "Rose, fine. Pero itutuloy natin ang kasal." "Hindi nga, syempre iniisip din kita.
hindi na tayo makakapag-honeymoon kasi malapit na akong manganak. Kaya tsaka na kapag lumabas na ang baby girl natin, okay? Wala itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Kahit naman kailan wala itong magagawa. Okay baby, I love you. Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod niya. I love you so much baby.